mga ka-faith, Nax family and friends, umagang kay ganda po sa inyong lahat. It's a blessed and lovely Tuesday again. Love month na, kaya ano bang magandang topic ang pag-usapan natin ngayon? Siyempre, ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Kaya tara kapatid, samahan niyo po ako, mag-devotion muna tayo. I'm Deaconess Sharon, your devotional leader for today. What made God take so much care to make creation glow? He could have made it black and white, and we'd had ever known. And what made God send Jesus to die on Calvary? Of course it was this joyous thing I feel inside of me. That's the love of God, it's never ending. That's the love of God, always forgiving. He's always there, He never fails, and all He will do is love forever. And He loves to share it. That's the love of God. He can change a family. He's already changed the world. When Jesus brings it to our heart, heaven's banner isn't blurred. Once you've started to share it in His precious name, you're glad to see your view of life will never be the same. That's the love of God, it's never ending. That's the love of God, always forgiving. He's always there, He never fails. All He will do is love forever, and He loves to share it. That's the love of God. That's the love of God, it's never ending. That's the love of God, always forgiving. He's always there, He never fails. All He will do is love forever, and He loves to share it. That's the love of God. Amen! Purihin po ang Panginoon sa mensahe ng awit na ating napakinggan. Nais ko pong basahin sa inyo ang pagbabatayan ng ating maikling pagbubulay-bulay sa umagang ito mula po sa Efeso chapter 3 verses 17 to 19. Ganito po ang sinasabi sa wikang Tagalog. Naway manatili si Kristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong pananalig. Dalangin ko na ang pag-ibig ang maging ugat at pundasyon sa lahat ng inyong gawain, upang inyong lubusang maunawaan kasama ng mga hinirang ng Diyos kung gaano kalawak, kahaba, kataas, kalalim ang pag-ibig.
At naway maunawaan ninyo ang pag-ibig ni Kristo na hindi kayang abutin ng pag-iisip at sa gayoy mapuspos kayo ng buong katangian ng Diyos. Amen. Purihin po ang Panginoon sa kanyang mga salita. Ang mga talatang ito ay mensahe ni Apostol Pablo para sa kanyang mga kapatid sa pananampalataya sa mga taga-Epeso. Pinaalalahanan at gusto niyang lubos nilang maunawaan kung gaano kalawak, kahaba, kataas at kalalim ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Naniniwala siya na kapag naunawaan nila natin kung gaano tayo kamahal ng Panginoon, it will make a huge impact sa kanilang spiritual life. Masusukat nga ba ang pag-ibig ng Diyos? Kaya ba natin itong sukatin? Isa pong paboritong awit ng mga bata na nagdi-describe sa pag-ibig ng Diyos na ang sabi ay ganito, "The love of Jesus, sweet and marvelous, mataas pa sa bundok malalim, pa sa dagat malawak, pa sa mundo, napakatamis." Ayan. May nakasukat na nga kaya kung gaano kalalim ang dagat o kalawak ang mundo? Marami po ang mga nag-attempt, pero sa totoo lang, wala namang accuracy ang mga sukat na ito. Pero ang sabi ng awit, yung kinanta natin, ang pag-ibig ng Diyos ay mas mataas pa sa bundok. Mas malawak pa o mas malalim pa sa ano pa mang sukat na pwedeng ibigay ng tao. God's love is unmeasurable. God's love is unknowable. God's love is infinite. Ibig ng tao ay laging may sukat at merong hangganan. Pero ang pag-ibig ng Diyos, ang pag-ibig niya sa atin ay magpasawalang hanggan. Sa nabasa ko po sa bibleorg.com, ganito po niya dinidescribe ang love ni God sa atin. Una, ang sabi po doon, we can consider that the width, yung lawak, the width of Christ's love encompasses the great multitude that is beyond number, consisting of all people from every nation and tribe and people and tongue. Sa Revelation 7:9, sabi doon, pagkatapos nito'y nakita ko ang napakaraming tao na di kayang bilangin ni numan. Sila'y mula sa bawat lipi, bawat bansa, bayan at wika. Ang lawak ng pag-ibig ng Diyos ay sumasaklaw hindi lang sa lahat ng uri ng tao sa buong mundo, saan mang dako, maging anuman ang edad, sanggol, bata, may gulang o nakakatanda. Pangalawa, the length of Christ's love extends from eternity to eternity. Amen. Sa Efeso chapter 1 verse 4 to 5, bago palikain ang sanlibutan ay pinili na niya tayo upang maging kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo at upang tayo'y maging banal at walang kapintasan sa harap niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, pinili niya tayo upang maging anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo ayon sa kanyang layunin at kalooban. It is an eternal love that will not let us go. Sa pasimula pa lang, nandun na ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Hindi pa tayo sinisilang, mahal na tayo ng Panginoon. At may magandang plano na siya sa buhay natin. Ang haba ng pag-ibig ng Diyos ay magpasawalang hanggan. Amen. Ang pangatlo po, ang sabi sa Bible.org, yung height, yung taas naman, the height of His love lifts us up to our exalted position of being seated with Him in the heavenly places. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo muling binuhay na kasama niya upang mamunong kasama niya sa kalangitan. Ang kanyang walang hanggang layunin para sa atin ay tayo ay maging banal at walang kapintasan na maiangat sa itaas na mga tukso dito sa ibaba na napakadaling dumaan sa atin. Ang taas ng pag-ibig ng Diyos ay mula sa lupa hanggang langit na hindi kayang sukatin ng tao. And lastly, gaano naman daw kalalim ang pag-ibig ng Diyos sa atin? The depth of His love caused Him to leave the glory of heaven and His exalted position there and come to this earth to be born as a baby. Ano sabi sa Heart Bible verse na paborito nating lahat? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan.
ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Dumanas ng extreme suffering of the cross, bagamat siya ay walang kasalanan. Inako niya ang kasalanan ng tao. It reached all the way down to where we were in our sin. Dati tayo ay kaaway ng Diyos dahil sa ating mga kasalanan, subalit dahil sa pag-ibig ng Diyos, the love of Christ redeemed us from our enemy. He made us a child of God. Sabi nga ng kantang sinulat ni Charles Wesley, amazing love, how can it be that thou, my God, should die for me? Mga kapatid, kailanman ay hindi natin kayang masukat o sukatin ang pag-ibig ng Diyos. Subalit, habang patuloy nating nauunawaan kung gaano ba talaga kalawak, kahaba, kataas o kalalim ang pag-ibig ng Diyos sa atin, magtulak nawa ito upang pakanaisin natin at i-desire nating maging mabuting Kristiyano. Maging mabuting tao sa lahat ng oras at pagkakataon dahil minahal tayo ng Panginoon nang walang anumang kondisyon. Minahal niya tayo sa kabila ng ating maraming kasalanan. Minahal niya tayo bago pa nating piliing siya ay mahalin natin. Mga kapatid, knowing Christ's love must result spiritual maturity. Kaya ang tanong po sa atin, habang araw-araw kong nauunawaan at nararanasan ang pag-ibig ng Diyos, lumalago ba ako spiritually? Na-inspire ba o na-motivate ba ako to serve Him more and to love Him more every day? Ang sanang sagot niyo po ay oo. Amen and amen. Manalangin tayo, kapatid. Hallelujah, Lord Jesus, kay buti mo aming Panginoon. Tunay na kay dakila ng iyong pag-ibig. Hindi namin kayang masukat ang lawak, ang lalim, ang haba, Panginoon, ng iyong pag-ibig sa amin. Lord, salamat po. Sa kabila ng aming maraming kakulangan, maraming pagkukulang, patuloy mo pa rin kaming iniibig. Patuloy mo pa rin kaming minamahal, Panginoon. At Lord, gaya ng mga katangian ng iyong pag-ibig, tulungan mo din kami, Panginoon, umibig ng kagaya mo. Tulungan mo kami, Panginoon, na mahalin din ang aming kapwa kung paano mo kami minamahal. Lord, nawa, as we continue to grow in our spiritual life, habang sa bawat araw, Panginoon, sa patuloy namin na pag-aaral ng iyong mga salita, lumalim kami sa aming pag-ibig sa iyo. At sa pamagitan ng paglalim ng aming pag-ibig sa iyo, Panginoon, patuloy na i-desire namin na maging mabuting tao, maging mabuting Kristiyano sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, sa aming mga salita at sa aming mga gawa. Panginoon, kay buti mo po. Salamat sa iyong pag-ibig. Hindi po namin kayang tumbasan, hindi po sapat ang salitang pasasalamat, O Diyos. Kaya, Panginoon, ang dalangin po namin, nawa, matunghayan mo ang aming mga buhay na nakapagbibigay lugod sa iyo, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa paalala ng iyong mga salita nito. Salamat, Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig sa amin. Samahan mo po kami, Panginoon, sa maghapon na gawain sa araw na ito. Ang mga kapatid ko na pupunta sa kanilang trabaho, sila na pupunta sa school o anumang gawain, Panginoon, nila sa araw na ito, i-bless mo po sila, samahan mo po sila, gabayan mo po sila, Panginoon. Ang mga kapatid na ngayon ay nasa banig ng karamdaman, Lord, kilala mo po sila, alam mo po ang kanilang kondisyon, alam mo po kung ano ang kinakailangan nila. Panginoon, ipatong mo po ang iyong mapagpagaling sa kanilang lupang katawan at maranasan po nila ang biyaya ng kagalingan na nagmumula sa iyo. Dalangin ko rin po ang mga kapatid na ngayon ay dumadaan sa mga suliranin. Sila na mga nabibigatang lubha, Panginoon. Sila na mga gusto ng sumuko. Panginoon, katagpuin mo po sila. Yakapin mo po sila ng mahigpit, Panginoon, at ipaalala ang pangako ng iyong mga salita na kung sila ay patuloy na magtatapat, Panginoon, at magtitiwala sa iyo, hindi mo po sila iiwan, hindi mo po sila pababayaan. Patuloy mong palakasin ang kanilang pananampalataya, Panginoon, upang kanilang malagpasan ang anumang pagsubok, ang anumang problemang dumarating sa kanila, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa inyong pagpapala, pag-iingat, masaganang biyaya na patuloy na ibinubuhos sa amin sa bawat araw, Panginoon.
Patuloy na i-bless mo kami, Panginoon. Patuloy na ang iyong mga salitang ito ang magbigay sa amin ng inspirasyon. At patuloy na ang iyong pag-ibig, Panginoon, ang maging inspirasyon namin sa bawat araw at bawat sandali. Sa iyo po ang pinakamataas na pupuri at pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen and amen. Maraming salamat pong muli mga kapatid sa pagsama nyo sa amin sa ating morning devotion sa araw na ito. Kung kayo po ay napagpala, i-share po natin ang mensaheng ito sa ating mga kapatid, kapamilya, kaibigan. I-share nyo po or itag ang inyong mga friends sa video na ito. And again, God bless po. See you again next Tuesday and every day. God bless. Huwag niyong kalilimutan, lagi magpasalamat sa bawat paggising sa umaga dahil every gising is a blessing. Bye!